Arya is the Bibi. Masisog Dunkin Donut. Okay. Yeah. We have donuts. But Arya. Miss Papi. Ah, baitin Papi. Like. Na. Then you can catch and Na, tana siya una na. and I'm the catcher. Arya, bars tu. Bastante Jima, siya nakaos eh. Yeah? You need to Arya. run because I'm the. Arya, das ist meine Schwester. Yeah, this time I need to go. Chat, Japanese oder Koreanisch? Laga dia. Ikaw sana dulu. Situ penting dulu. Gua na el bimbo. Ito abis. Di Oliver pakantawan. Oli na, uman ang part 3 ninyo kanina. Umano. Matawaran kayo. Upload na? Awa ba i-edit ba? Si Oliver nabundag. Nabundag sa bike. Nabundag ang tuwang Bridget. Naluya. Napiyang niya. Special to me ate. Nang luwag ka niya. Was secret inside, but the things that you do. Yeah. I can't count all the times that I cried over you. And when you go, when you slam the door, I think you know that you won't be away too long. You know that I'm not that strong. Just one look and I can hear the rain. One more look and I can hear. Wow! Uy, naka-white pa dyan mong tulo. Ulit kita naawon. Reaching your fever pitch is bringing me out to die. The scars of your love remind me of love. They keep me thinking that we almost had it all. Wow, the scars of your love, they leave me here. I can't help feeling we could have had it all. Rolling in the deep, you had my heart. Ngayon, family time. Bibisitahin namin si Oma. Kahapon hindi ko sumama. Sila Martin lang at mga bata ang pumunta dito. Ako, hindi ako sumama dahil nga bago kami kahapon na umalis, nagluto ako ng pagkain para sa mga anak ko. Hala. Pupunta muna kami doon sa kinainan namin nung kahapon ni Fiona. Ay, nung isang araw pala. Bibili kami nakain kami doon ng waffle. Dahil Sunday ngayon, family day. Kaya lang ang panahon, napakaganda ng panahon dito namin. Ay, Ginoo ko, lamig. Alam po ba ninyo, malapit nang uuwi si Raquela sa 27 na. Kailangan ko na gawin ang ating parables. Dahil uuwi na siya. Excited ako kung sino mananalo. 3 ang mananalo. At sana po ang mananalo ay mag-message sa akin. Bibigyan ko sila ng isang linggo
Kasi, meron kasing iba na sumasali, tapos hindi naman nanonood sa video natin. Kaya hindi nila nalalaman kung sino nanalo. Nanalo sila. Yung sa akin. Philipp, halt mal still. Halt still mal, Philipp. Sagst du mal die Video? Nein, das ist nicht ekelhaft. Lüge. Nein, und wenn das jetzt richtig mit Bürste gemacht wäre, wäre Guck mal, guwapo kay ka. Welcome to Mommy Bo's channel, and today we are unboxing Tina. Come, mama. Na ako na po nagbukas kay delikado masugatan. Ano yan? Ay, this is for Ate Michelle. Pangtulog. It looks cute. Klik malahin, chats. Next is our drawing book for Fiona. This is land mathematic na. Pwede siya mag-ano dyan. Steps 2. Tinanong ko siya kung kaya ba niya. Yan, kaya. Binihan ko siya nito para sa kanyang mga regalo ko sa ito sa birthday niya. Kaya lang, sabi ko wag na. Nakita kasi niya doon sa baba kanina ba. Siyang nakakita ng package natin sa kay Timo. Kaya sabi ko, kita sa kanya. Ma-anders man siya. Mas anders. Ay, das muss unten nun. So, yan. Ganyan siya. Tapos nakalandan. Ang ma-open. Nada, di things tala. Nein, die. Guck mal da oben. Da kannst du das so. Oh. Einfach ka. Mahilig kasi yan siya sa pusa. Ayan. Na, maliit man yan. Maliit. Das ist klein, oder? Hindi man tinignan eh. Basta may laruan talaga. Neue Panty. So viel. Brauchst du das? Wow. Pakita, pakita. Pakita dito sa, hier yung camera. Wow. Schön, eh? Yeah. Endlich mal hast du neue Panty, ja? Ang ganda ng bagong Panty niya. Was ist das? Auch Panty? Ich habe zweimal Panty bestellt. Panty din. Dalawang Panty na tanggap niya. I see those. Schön. Yan, dami mo ng Panty. Labahan na ni Mama, guys, ya? Nalabahan ko yan maya-maya. Ano pa? No fee? No more? Yeah. Hello po, galing po ako kay Oma. Binisita ko siya. Pero yung binisita ko natulog. Ano man si Oma ngayon eh, parang matamlay man. Inaantok. Kaya hindi na lang ako nagtagal doon dahil habang nakaupo ako, dinalhan ko sana siya ng ano ba, pinapakain ko siya. Ayaw niya, 3 subo lang. At saka sabi niya, nakatulog habang nakaupo ako ng katabi niya. Kaya malis na lang ako. Nandito na ako ulit sa city namin. Dito sa city pala. Ang ganda ng palaruan nito. Oh. Wow. Pauwi na tayo ng bahay dahil ganda ng panahon ngayon dito. Umuulan at saka nagugutom ako. Hindi pa ako nagtanghalian. Kaya pag uwi ko kakain ako. Siguro initin ko yung pinakbit ni Dong. Dahil meron pa akong natira 2 balot doon sa bahay. Uwi muna tayo. Ito yung mga nabili ko kanina, order ko pala sa Timo. Ito siya, mga bagong panty ni Fiona. Oh, ano ba ang gaganda? Ano na ata ito? €1.50 ata. Tapos 4 ang laman sa isang ano. Taon ito pa. Medyo malaki ito pang 9 at 10 years old. So, kasya naman to kay Fiona. Ito siya. Susunduin po ako ngayon. Pupunta po kami kay Uma. Bibisitahin namin siya. At ngayon lang po ako nakapag-video ulit.
last po nung weekend, nung kasama natin ang Timbelman at saka yung magkapatid na the Seabird siblings. Seabird, tama ba ako? Basta sila, alam na po ninyo kung sino po yung, ano ba? Alam na po ninyo kung sino. Pupunta po kami doon kay Uma ngayon at pagkatapos daw namin magbisita kay Uma, punta daw kami sa city, magkape at mag-grocery, tas uwi na sa bahay. Ngayon lang ako nakapag-video ulit, no? Dahil wala talaga ako wala akong gana. Hindi ko alam, basta pag-stress ako, tas pag wala akong gana mag-video, no? Parang, hindi ko talaga pinipilit yung sarili ko. Hindi ko iniisip na, 3 araw na ako hindi nakapag-upload. Sabi ko, bahala na. Dahil minsan, kailangan din natin mag-relax yung mga iniisip natin, dami nating iniisip, tas, ang dami ko ding inasikaso ngayon. Daming mga appointments. So, kung alam lang po ninyo. Normally, may appointment si Michelle kahapon sa kanyang, mag-renew sa kanyang visa. Kaya lang, hindi natuloy. Dahil tong anak ko, sinipo na naman. Nagkatrangkaso na naman. Si Michelle, madali talaga itong mahawaan. Nagkatrangkaso naman, tas bawal naman magpunta doon pag may, may trangkaso. Nagtawag kami, tas pinakancel namin yung appointment namin. Binigyan na naman kami ng bagong appointment, yun kaya. Taas, nung isang araw, may appointment din si Martin doon sa sa Markla, dahil tinatanungan namin tong about sa lupa namin. Ikwento ko sa inyo yan ikwento ko din po yan sa inyo, hindi pala madali dito sa Germany mag-asikaso ng mga lupa, mga ganyan. Ikwento ko po sa inyo, pero saka na lang. At meron pa kaming appointment next week sa ito naman sa police. Kaya ang dami naming appointment ngayong buwan na to, next week at saka this week. Kaya masyadong stress yung mga nasa utak natin, marami tayong iniisip. Kaya natutuwa ako na nakagala kami nung weekend, naka-enjoy at na-enjoy namin yung weekend namin, nakasama naming Timbelman Biyernes at Sabado ko silang nakasama, kahit sandali lang kami magkasama. Kahit ilang oras lang na kami nagkasama, sobrang sulit, sobrang saya, tawanan, kwentuhan. At syempre, kulang lang yung mga oras na kasama natin sila dahil sa totoo lang, tanggal stress talaga lalo na pag nandyan si Dong at si Oliver, tanggal stress po yan sila nawawala po yung stress ko dahil sa kanila. Kaya, sobrang sulit na, at syempre, nagpapasalamat ako na nakapunta kami doon at i-enjoy natin yung panahon at oras na wala pa dito si Uma, dahil pag nandito na yun siya, hindi mo na tayo makagala. Bantayan muna natin hanggang sa may balik yung dati niyang sigla at dati niyang naramdaman. Walang mga naramdamang sakit ba, mga bagong naramdamang sakit. Kaya ngayon, pupuntahan natin siya at i-update ko po sa inyo kung kumusta na si Uma, ano nangyari sa kanya. May nalabag-uli namin. Magsapatos na ako, baka darating na yun siya ba. Magantay pa yun siya sa akin. Kaya yun lang po muna at uy, binata naman siya. Uy. Ito pala yung ginamit kay Uma nung pumunta dito yung taga-ambulansya. Ito yung mga ginamit na kinuhaan siya ng dugo, tinignan yung sugar niya, saka blood pressure din, at saka nilagyan siya agad ng dextrose nung time niya. At saka ECG. Hindi ko pa pala ito natapon. Ito pa yung mga tatapon muna natin ito kay mag 1 week na yan dyan ba. Kalimutan ko talaga Kasi hindi naman ko palagi pumapasok dito sa kwarto ni Uma ba. Lalo na wala siya ngayon dito. Nasa bahay na po pala tayo. Ngayon, ikukwento ko po sa inyo ang sitwasyon ni Uma. Confirm na po na meron talaga siyang infection sa baga niya, sa kanyang lungs. Kaya, ganyan yung nangyari sa kanya. Pabalik-balik yung kanyang lagnat. At, ano pa masabihin ko? At pumayat po si Uma dahil nga hindi niya nagustuhan yung pagkain doon sa hospital. At sabi naman ng nurse kanina na, medyo okay na daw si Uma kumpara ng mga nakaraang araw. Kaya napapasalamat ako. Sana tuloy-tuloy na yung pagaling niya. At nang makauwi na siya dito sa bahay. Kasi dito sa bahay, nag-i-enjoy yan siya manood ng TV at yung paborito niyang mga singer, mga tinitingnan kahit pa ulit-ulit lang yan, nag-i-enjoy talaga siya. Tumatawa siya doon kasi sa hospital. Iba kasi doon, hindi ka pwede mag-TV na wala kang headset dahil nga
bawal naman doon. Gusto niya yung wala siyang headset at gusto niya yung normal para sa amin nang pamanood ng TV. Di bawal yan doon. Maingay, lalo na malakas pa talaga yung dapat yung mga manood ng TV kasi nga hindi na siya masyado nakakarinig. Kaya yun ang ano niya, yun din ang naawaan ko sa kanya dahil na pila ko nabuburingan siya doon sa hospital dahil nga hindi siya nakakapanood ng TV. Tapos kaya binilhan na lang namin siya ng mga dinalhan ko siya ng katalog doon. Pinapapili ko siya ng damit. Dahil gusto niya talaga ng bagong bag, bagong sapatos, mga ganyan ba. Kaya pinapapili ko siya, bibilihan i-orderan ko siya. At pumayat yung manong isang araw, nilagyan po siya ng oxygen. Kaya nabigla po ako nung time na yun. Dahil alam po ba ninyo, bumisita po ako doon. Nasa tabi po ako ni Uma sa bed niya. Nakaupo ako pa sa tabi lang ni Uma. Nung pagdating ko pa lang, nasaya niya dahil sabi niya, natutuwa siya na nandoon ako. At sabi niya na kung pwede ko daw siyang dalhin, pauwi ko. Sabi ko pa pwede dahil sa 26 pa yung nakaplano na makauwi ka ng bahay. Kung pwede lang sana na Uma, nadalhin kita sa bahay, dadalhin na kita. Kung ganyan lang sana kadali ba? Kaya alam ko naman na hindi niya talaga nagustuhan doon at naburingan siya doon sa hospital. Kaya sabi ko sa kanya na makinig ka lang dito at inumin mo yung mga gamot mo para magagaling ka na talaga ng tuluyan at uwi na tayo ng bahay para hindi ka na maibalik dito sa hospital. Kasi kung hindi mo susundin at hindi mo ininom yung mga gamot mo, ibabalik-balik ka talaga dito sa hospital. Hindi talaga magagaling yung infection mo. Kaya, naawa din ako kay Uma. Tapos nung nandoon ako nung isang araw, Lunes, nagtulog siya habang nasa kilid niya ako, natulog siya. Kaya hindi ko na talaga siya ginising. Sabi ko sa katabi ni Uma doon sa bed niya, yung kasama niya sa kwarto ba na uwi na lang ako dahil nakatulog man yung mother-in-law ko. Tapos ayaw ko siyang gisingin, parang inaantok kasi pagdating ko yung mata talaga niya, inaantok. Kaya nakatulog po talaga siya. Sabi ko, hindi ko na lang siya gisingin, hayaan ko na lang matulog. Siguro walang tulog ng madaling araw. Kaya hinayaan ko na lang siya. Ayun po yung nangyari. Umuwi na lang ako na hindi ako nakapagpaalam sa kanya. At kasi nga tulog siya, sabi ko hindi ko nang gigisingin. Ayun po yung nangyari. Sabi ko na babalik na lang ako dito bukas. Tapos kahapon hindi ako bumalik kahapon dahil may hinintay po ako na package na hindi pwede ilagay sa labas. Baka mawala. Cellphone kasi yun. Kaya na dito na nataga ako sa bahay kahapon. Dahil trabaho man si Martin panghapon. Kaya kanina pumunta kami dahil gustong bumisita ng sister-in-law niya, yung mama ni Tobias. Kaya sumama ako, pati yung kapatid ko. Tapos pumunta kami sa city, nag-inom kami doon ng kape. At pagkatapos nagpunta kami ng Rive, nag-grocery kami at hinatid doon si Raquela sa bahay nila. Tapos hinatid naman ako. Tapos uwi na yung sister-in-law ni Uma. At pumayat po talaga si Uma. Hindi talaga yung nagustuhan yung mga pagkain doon sa hospital. Kaya sana na makauwi na siya ba. Tapos makarelax mo na yung katawan niya na hindi maoperahan. Yung dito lang siya sa bahay ba, yung mag-enjoy lang manood ng TV niya, ganyan ba? Pero alam naman po natin noong pag ang matanda, hindi naman sila bumabata, tumatanda sila. Lalong humihina din yung katawan nila, yung resistensya nila, kaya madaling mahawaan ng mga sakit-sakit, no? Kaya lang ba? Yan ang talagang kawawa sa mga matanda na may mga edad na ganyan katulad ni Uma, tapos may sakit pa, hindi nakakalakad. Yan talaga yung nakakawa sa pasyente na ganyan, kaya sana lang na hindi na siya ma-hospital ulit. Kasi nung after siya napapirahan nung may bato siya sa abdo, hindi naman din siya, ilang din yun. Tagal-tagal din siya hindi na hospital ulit. Ngayon lang ulit. Kaya sana na ma-enjoy naman ni Uma yung kanyang hindi ma-hospital. Kasi minsan sinasabi ba niya ni Uma sa akin, no? Hindi niya maintindihan kung ano mga nabarating sa buhay niya, may sakit na naman, ganyan. Maawa ka ba pag sinasabi niya sa'yo? Kaya minsan, hindi lang ako naawa kay Uma, naawa din ako kay Martin kasi alam ko na si Martin, kung sa sitwasyon ni Uma, nalungkot din yan si Martin ba? Sinlungkot din niya, nalulungkot din yan sa nangyari sa mama niya. Naalala ko nga nung hospital si Uma, boss, grabe yung lungkot ni Martin. Kaya sana na makauwi na si Uma. At dito na lang siya sa bahay. Dahil sa bahay naman talaga ang maganda yung bahay mo. Ito ka talaga na, makarelax ka talaga nandito na lang. Kaya kahit ganun kahirap mag-alaga kay Uma, hindi talaga kami susuko ni Martin. Aalagaan talaga namin siya hanggat nandyan siya, alagaan namin. Hindi naman siya dadalhin doon para doon na magtira, hindi talaga namin yan gagawin. Dito lang siya sa amin. Kahit gaano man kahirap, kakayanin namin dahil
si Uma, napakabait talaga niyan sa amin. At marami na din yan siyang naitulong sa amin. Kaya ibalik din namin sa kanya yung mga kabutihan na ginawa niya sa amin, yung mga, lalo na sa mga anak ko. Kaya ganyan naman talaga pag ikaw ay mabait sa isang tao, maibalik din yan sa iyo pag ikaw naman ang nangailangan ng tulong, 'di ba? Kaya ganyan yung nangyari ngayon kay Uma. Yan, binalik ko lang din sa kanya yung kabutihan niya sa akin, sa anak ko, sa aming lahat. Kaya yun lang muna pong update kay Uma. At bukas ulit punta kami doon at bukas na naman ulit magkwentuhan. Kasi 3 araw na pala akong walang upload, kaya kailangan ko na mag-upload ngayon ng video, no? At ang saysaya natin noon doon sa Bon, nung nandoon tayo sa Bon, 2 araw talaga kami nandoon, babalik-balik. Kaya yun lang po muna. Sana nag-enjoy po kayo. Maraming salamat po sa iyong panonood. At sana hindi kayo magsasawang panoorin si Mami Rose. Mag-iingat po kayo. Bye!